Perhaps the biggest mistake I made in the past was that I believed love was about finding the right person. In reality, love is about becoming the right person. Don't look for the person you want to spend the rest of your life with. Become the person you want to spend the rest of your life with. Neil Strauss. Woohoo! Welcome to Usapang Light! Ang podcast na walang halong tama. Welcome to our mini-series for February. We will offer you every week a special topic related to love. So it will be very special every week. Hindi kami sana pumalya, and we will offer you something very special. Forte natin yan. Yes. Topic na yan. Dami nating may share tungkol yan. Yep. But syempre, before we get into our mini-series, we just want to remind you guys to follow us on Spotify. We also have our YouTube channel. We upload our audios there, so please do subscribe to us. And also, please do rate us then. Paki-rate naman kami at pakibigyan kami ng 5 stars. Okay? And then we are also on Facebook at active rin kami sa Instagram. If may mga comments or review about episodes, kahit mga previews, please check our pages. Yan. Perfect. Yeah, just search for @Usapang Light Podcast. Yes. Nice. Okay, so bilang pabueno mano for our mini-series this February, ano nga bang i-discuss or ano nga bang pag-uusapan natin? Well, since it's February, it's about heart. Heart. It's about love, sabi nga ni Chris Aquino. So we decided to actually talk about self-love and personal growth. Yes, as our first topic on our mini-series, and hopefully mapanindigan natin tong mini-series na to. No? Sana. Kasi, alam mo, napaka-common ng salitang self-love, lalo na sa social media ngayon. Lagi natin siyang nakikita. Lagi natin siyang nababasa, naririnig na, self-love muna. Pero, ano nga ba ang definition ng self-love? Speaking of self-love, last episode, sabi natin, isa sa mga tinanong natin dun sa, anong episode natin last time? Entrance and exits. Sabi dan, kailangan you should know your worth. Ayan. I-connect lang natin yung self-love doon. Sa akin, ang self-love, is yun, prioritizing yourself above anyone else. Parang ganun. Definitely, yun lang ang intindi ko pero not necessarily na yun yung pinaniniwalaan ko. Sabi sa Brain and Behavior website or bbrfoundation.org, self-love is a state of appreciation for oneself that grows from actions that support our physical, psychological, and spiritual growth. Basically, yung overall well-being mo. Yes. Pero sometimes yung self-love meron din tong kasamang negative connotation Medyo may mga common misconceptions Kasi parang pag sinabing self-love, parang ako, minsan nagiging selfish na yung dating. Ano? Tama. Ano nga ba yung mga common misconception about self-love? So ayun nga, parang kumbaga ang perception ng tao sa'yo dahil masyado mong mahal yung sarili mo is nagiging makasarili ka na. To the point na hindi mo na naisip yung feelings ng iba. You're thinking about ano ba yung feelings na kumbaga, it's not about you, it's always about me. Parang ganon. Yun yung nagiging perception ng ibang tao kapag yung self-love mo sa sarili mo is kumbaga, mas mataas kumpara sa binibigay mo sa kapwa. Pero in reality, pag sinabi natin self-love, it's all about maintaining a healthy balance. Kumbaga, na-recognize mo na kailangan mong alagaan yung sarili mo, and at the same time na-enhance o mas lalo pang nagiging maganda yung naiko-contribute mo positively dun sa iyong kasi syempre kung masyadong mababa yung tingin mo sa sarili mo, kung hindi mo kumbaga minamahal yung sarili mo, how can you share love to others kung yung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Masyadong ang lalim nun, Beshi. Lalim, Beshi. Sa akin, ang other misconception pa about self-love is yung parang lagi ka nag-aim for perfection. Gusto mo flawless ka. Yung
siguro sa iba, yung common ngayon is yung masyadong vanidoso, yung Perfectionist. yung pagtumingin sa salamin, talagang naabot ng 1 oras, 2 oras, ganyan para mukhang perfect, mukhang okay na okay yung itsura physically. Pero for me, it's just a way of taking care of yourself. Kasi sabi nung iba, pag may kita kung paano mo alagaan yung sarili mo, ganyan, and kung yun yung nagpapa-increase ng confidence niya, so, wala namang masama doon. Parang ano din yan yung mga yung mga tao na Sige, kaya mo yan. yung mga Plastic plastic surgery. surgery, ganyan. So, pero ano yan, very mahirap na topic kasi malawak siya. Pero for them, it's their way of gaining more confidence, feeling better about themselves, mga ganun. Medyo parang connected din dun sa sinasabi mo, Hina, no? Isa pang common misconception pagdating sa self-love ay yung pag-seek ng validation from others, na parang akala nila pagka sinabi mo na self-love, it's a sign na yung tao nangangailangan ng external validation. Pero actually, in reality, yung totoong self-love, it should come from sa sarili mo internally, not externally. And hindi siya solely dependent sa external praise or approval ng kahit na sino man. Unang-una dapat na maka-appreciate sa sarili mo, yung sarili mo mismo and not anyone else. So, yun yung mga common misconception pagdating sa self-love. Pero sa atin ba, ikaw personally, ano yung approach mo dyan? I love myself. I love myself. Pagising mo sa umaga, this is a new day. It's a very good day. I love myself. Parang yan yung di ba? Pag wala, may jowa ka before, parang may good morning ka, may mga ganyan-ganyan, good night. So, ikaw, since mahal mo naman ang sarili mo, good night sa'yo, good morning sa'yo, good morning sa'yo, Ina. It's a new day, mga ganun, no? Pero, yung halimbawa, na-mention mo kanina, plastic surgery, for example, or not necessarily yung entire mukha mo or body mo may plastic surgery. Pero yung enhancement for yourself, parang it's also a way of, it's not just about, say, gusto mo lang ma-enhance yung self-confidence mo, but it's also a way of taking care of yourself. Tsaka kung may money ka naman, wala namang problema. Your body, your choice. Kailan pumapasok naman yung self-love? Paano to nakaka-contribute naman when you enter a relationship? Kasi ang sabi alam ni Ina, yan, maraming ganyan Hindi, nabasa ko lang din kasi may Nabasa mo nagpapabasa ba? ng mga stories, ganyan, di ba? Kailangan buo muna yung sarili mo. Parang ikaw mismo muna, kumpleto ka na. Hindi mo kailangan maghanap ng bubuo sa'yo. Yung sinasabi nila na yung complete me, hindi dapat ganun. Kasi dapat Joker ikaw muna yan. sa sarili mo. Complete ka na. Kailangan mo lang maghanap na magko-complement sa sarili mo. Parang ganun. So, parang sinasabi mo na if you're looking for someone to complete you, parang ikaw si Joker. Oo. Kaya, puzzle ka Sa ba? ang villain. Puzzle ka ba? Ganun. Oo, maganda nga yun. Meron ako napanood din na video Sabi niya, di ba, ang common na naririnig natin, ang relationship daw dapat yan 50-50. Kumbaga sa isang couple, ang relationship dapat 50-50. Actually, mali daw yun. Sabi, nakalimutan ko yung pangalan niya. He is a psychologist. Tapos yun, nagbibigay siya ng mga tips, ganyan. Nadaanan ko lang yung video niya. Sabi niya, mali daw yun na ang relationships ng isang couple ay dapat 50-50. Ang totoo daw, dapat 100% each. Kasi, yun, tulad nung sinabi mo na, hindi mo i-feel yung kung ano man yung kulang nung kabila. Pareho nyo dapat ibinibigay yung 100% nyo. Ngayon, paano mo nga naman ibibigay yung 100% mo kung ikaw mismo, you're broken. Kung ikaw mismo, you don't love yourself. Kung ikaw mismo, hindi ka fully healed. Ganun. Diba sabi nga, meron nga din yung parang yung iba, sabi nila, ayaw nilang pumasok sa relationship kapag yung tao may emotional baggage, 'di ba? So, mahalaga, I think, na you have to recognize, you have to acknowledge first, kailangan mo munang matutunang mahalin yung sarili mo bago yung iba. Pero kontrahin ko lang yan at yung sinabi ko kanina din, pagka kailangan naghahanap ka ng magkukumpleto sa iyo, isa ka ng villain. Because, in reality,
hindi ka naman everyday 100% palagi. True. There are times na down ka. There are times na happy ka. There are times na you're just, parang sakto lang, so-so lang. Diba? So, hindi mo talaga, in reality, hindi mo talaga mabibigay yung 100% mo. So, kung in terms of relationship, kung halimbawa meron ka mang ka-relationship or ka-relasyon, diba? So, kailangan, doon siguro papasok yung naiintindihan mo rin yung kung ano yung kalagayan o sitwasyon ng partner mo, parang ganon. Or not necessarily Empathy. not necessarily yung jowa mo or boyfriend, girlfriend, asawa mo, kundi yung friend mo or katrabaho mo, 'di ba? Applicable din 'yan kung alam mo ngayon na yung katrabaho mo is down siya ngayon, ikaw intindihin mo siya kasi may pinagdadaanan siya. Let's say for example, he or she lost someone or nagkaroon siya ng bad report sa trabaho, nagkaroon siya ng bad feedback na he's feeling sad na. So, ikaw, alam mong ganun yung sitwasyon, so hindi mo siya i-down. So, kasi may mga times talaga na, alam mo yun, hindi ka palaging perfecto. Agree. Doon din babasok yung self-love kasi kailangan mong ma-recognize yun. Love na love ni Terence sarili niya kasi alam niya yun na parang, hindi ako perfect, hindi ako flawless. Part yun ng pagmamahal mo sa sarili mo na alam mo, naiintindihan mo na, I'm not always 100%. I'm not perfect. I'm nagkakamali, tao pa rin, ganyan. So, part yun. Kasi kung masyado mo namang gustong i-perfect yung sarili mo, mahirap din yun. Kasi pag nag-break ka, mas malala. Yun nga, yung kaninang example mo ng misconception ng self-love, na dapat perfect ka, dapat, hindi siya ganun Kasi walang perfecto. Wala naman talagang perfect. Alam mo, meron din namang perfecto. Yun yung mga pinanganak at may birth certificate na perfecto. So sila, perfecto. Perfecto. Di ka makaka-disagree doon kasi merong papeles yun. Di ba? Tama. Pero hanggang pangalan lang yun. Last mo na yan, tito. Well, hindi naman, kasi tulad ng pinag-usapan, sabi natin kanina, wala talagang perfectong tao. So, kung kailangan meron siguro yung self-love na sinasabi is, alam mo kung hanggang kailan ka magbibigay, alam mo yun? Or hanggang kailan matatanggap ng not really criticism or abuse, pwedeng, or not necessarily abuse, pero alam mo yun, yung minsan, alam mo yung parang nagte-take advantage lang to Diba yung mga ganon? Ikaw, alam mo kung hanggang kailan ka magbibigay, alam mo kung kumbaga, merong line, merong boundaries, kumbaga, na kung saan, hanggang dito lang, yung pwede. For me, para sa akin, very important sa self-love ko yung meron akong downtime. Important sa akin. Kaya ako nagta-travel, kaya ako umiinom, kaya ako nagkakaroon ng alone time. Kasi yun yung parang self-care activities ko. So, minsan kahit wala na akong pera, hindi, sige, punta tayo dito, ganyan. Kasi kailangan para ma-re-energize ako, ma-clear yung mind ko. Yun So, para sumayaw, ganyan. Me moment. Me time. Meron din, madalas. Meron din. Meron. Alam nyo, actually, yung mga binabanggit nyo, those are practical tips and practical ways of self-love. So, sige, sabi mo nga, Terence, yung setting boundaries, tama ba? Ganun, no? Tapos, self-care, me time. Ano pa nga ba yung pwede pa natin ibigay na practical tips for self-love? And whatever naman yung i-share natin dito, doesn't mean na we are, alam mo yun, na perfect din tayo, na we do that. Pero, these are just some tips that we think makakatulong para sa self-love. And actually, alam nating lahat yan Lahat yan, alam natin. Kasi it's, kumbaga, common knowledge, parang common sense. Pero sometimes, minsan, kailangan lang natin ng may magna-nudge, yung tutulak sa'yo, mag-remind sa'yo na ito dapat. Kasi for sure, lahat tayo na may even yung mga nakikinig sa atin, alam ko na yan. Pero ba't hindi ko ginagawa? Kasi kailangan mo lang ng konting reminder, konting tulak ng konti. Ang isang way of self-love din is to take care of our body. 'Di ba? Yan, andyan yung papasok yung exercise,
Yes, proper diet. Bakit tayo natatawa? Exercise. Alam mo, speaking of exercise, Sige. every day alam mo mag-exercise. Kailangan mag-exercise. Pero pag gising mo na bukasan, alam mo yun, nagmamadali, kulang ka na sa time. Sige, prepare ka na sa work. Bukas na lang, gigisa umaga bukas. Pero alam mo ba, may pinaprioritize ka din dun eh. Ano yun? Sleep. Oo. Oy, mahalaga din yun, ha? Ay, oo. Quality sleep. Quality sleep. Totoo Mahalaga naman. din yun. Totoo din naman. Meron ako napanood na local doctor siya, content creator siya na doctor. Sabi niya, yung quality daw ng sleep, hindi lang naman daw basta nakukuha yun sa number of hours ng sleep natin, pero yung consistency. So let's say 5 hours lang yung tulog mo, pero consistent na 5 hours yung tulog mo from ganitong time to ganitong time. That can still be considered as quality na sleep pa rin daw. So, ewan ko kung dinidepensahan ko lang yung kulang ko sa tulog, pero yun yung sinabi niya. Kausap ka kasi. And he's a doctor, so ewan ko, paano gano'n. Pero yun nga, going back, regular exercise, kumbaga, ang hirap nito lalo na para sa atin or sa mga ibang listeners natin na nasa office setup. Diba kasi ilang oras tayo nakaupo sa harap ng computers natin, sa laptop natin, and minsan nakakalimutan natin tumayo, minsan ilang oras na tayo naka-slouch dun sa upuan natin or yun, parang we have to take care of our body kasi yun din yung isang way ng self-love. Oo, nag-iisa lang yan. Once na, wala na. As well. Yeah. And quality sleep, alam mo sa Japan din, hindi ko alam parang napanood ko lang sa isang documentary before, na during work hours, they allow power nap. Oo, parang ano pa nga yan. And according to studies, mas productive sila. Oh, wow. Sa atin kasi dito, pag nahuli ka ng boss mo, natutulog ka. Yari ka eh. Ang panggap ka na nagdadasal. Pagdasal mo na, nagdadasal po ako para sa trabaho ko. Other ways of practicing self-love, journaling, dun sa mga mahilig magsulat. Oo, kasi important din na na-write down mo yung thoughts mo, ganyan. Common yan, process yan ng mga psychologists, no? Ewan ko, hindi ba sa mga napapanood natin sa mga pelikula, yung mga nagko-consult, ang laging ina-advise nila sa mga clients nila, mag-journal. Oo, kasi habang sinusulat mo yung emotions mo, mas nako-connect ka dun sa emotions mo. Halimbawa, ako pag nag-aaral ako, gusto kong sinusulat kasi mas naiintindihan ko siya, mas nakakapag-focus ako kasi yung kailangan mo retention siya. ng ideas. So, kaya mas madala siyang ipayo sa mga... Before naman, sa medically, kasi nang nagpa-AP check-up, ganyan. Sabi ng doktor sa akin, ba't ang taas ang BP mo? Ganyan. Naku, kailangan i-journal mo to ha, araw-araw. So, kailangan tas yung pinagsuot nila ako ng yung heart monitor. Yan, ikwento mo nga sa amin yun, di ba? Every hour yun. Every hour, yung monitor mo yung heart rate. Oo, yung heart rate. Tapos kung anong ginagawa mo. So, in relation to that, kasi, not necessarily kung nire-require, kahit hindi naman nire-require yan ng doctor mo, kung ikaw lang, so kumbaga nararamdaman mo, parang may something is off, ganyan, di sulat mo para meron kang babalikan. Alam mo yun, nung nakaraang araw, ganito pala yung feeling ko. I was feeling lonely and sad. Mga ganyan. Ngayon, medyo masaya ako kasi ganito. And, speaking of self-love, naalala ko lang, ma-share ko lang. Meron akong friend. Kage natin siya. Sabi niya na akin nung last time, nag-chat siya. Yung depression pala, totoo pala, pre. Sabi ko, naman, totoo. Bakit? Kasi nitong mga nakaraang araw, parang bigla na lang ako nalulungkot ng walang dahilan. And sabi ko, alam mo, nararamdaman ko rin yun. Kasi siguro dahil sa age natin, yung bigla ka na lang, all of a sudden, bigla ka na lang kakabahan, bigla ka na lang malulungkot, may maalala kang something na sad. Tapos, kaya sabi niya, ang kailangan mo lang, kailangan maghanap ka ng kausap, tapos manood. Ako, sabi ko sa kanya, ang ginagawa, pagka parang feeling ko down ako, for no reason, ginagawa ko nanonood na ng mga comedy clips. Yun, happy thoughts. Nakakatulong siya for me. So, baka sa'yo makatulong din sa'yo. Alam mo, doon papasok yung importance ng relationship eh. Yung meron kang support system. Pag ikaw ay surrounded ng mga tao na mag-a-uplift sa'yo or yung magko-contribute ng positive energy sa'yo, isang way yun ng self-love. Yung you have to find the right group, you have to find the right support
support system para sa sarili mo. You have to exit, tulad nga pinag-usapan natin last episode, we have to exit any relationships na toxic that are not contributing dun sa personal growth natin. So that is also one way of self-love. And isa pa yung recently dine-activate ko yung Facebook sa cellphone ko. Kasi parang Toxic. Oo, yung ang dami mo nakikitang hindi ka nakakatawa o kaya minsan naman nakakainggit. Para hindi ko ma-feel yung ganong emotion. So, inalis ko na lang siya para nababawasan yung temptation ko na ganon. Tapos, hindi na-trigger yung emotions ko. So, yun. Pwede rin nilang gawin yun if... Digital detox. Oo, yun. So, pag may mga... May bago ka na namang term. Ano ba yan? Yes. So, in short, kailangan mo rin talagang mag-deactivate minsan sa social media or bawasan kung hindi talaga kayang mawala. Kasi yun, maraming bad news. Minsan naman, pag nakita mo yung mga ka-age mo or friends mo na parang ang saya-saya ng buhay nila, hindi mo maalis yun eh. Parang maingit ka, ganyan. Questionin mo yung sarili mo in a way. So, if ever, lumayo ka na lang muna para ma-set mo ulit. Nagawa mo yun, Ted, diba? Yung, ako nga believe nga ako sa inyo yung kaya nyong mag-uninstall ng mga social media apps, yung ganon. Ako naman, hindi ako nag-uninstall kasi may mga accounts ako na connected sa Facebook. As like, one time, na hindi ako makalagin kasi nga, in-uninstall ko yung Facebook. So, ang ginawa ko, in-reinstall ko ulit siya. Pero, hinide ko na siya. Hindi ko na siya makikita yung pagka-open ng app, naka-hide siya. So, hindi ko siya mabubuksan unless isa-search ko siya manually. Kaya, yun, ganun yung ginawa Maganda din ko. talaga that we take regular breaks from social media. And never na talaga, simula nung ginawa, kasi nag-start yun nung pandemic, yung sobrang daming negative. And then, nag-lockdown, ako lang mag-isa sa dorm, walang kasama, tas puro negative. Doon ako nag-start mag-hide nung app na yun. So, oo, nakatulong din siya sa akin. Meron kasing mga tao na alam na nila na yun yung trigger nila, pero hirap silang i-acknowledge. Hindi nila kayang tanggalin, no? Hindi nila kayang umiwas. Oo. Na kaya iwasan. Oo. Kumbaga, alam naman na nga nila na yun nagtitrigger sa kanila, pero wala silang gagawin. Sige pa ng sige. Oo, sige pa ng sige. Tapos, nagko-comment pa. May pag-away. Ay, pag-away pa. Oo, correct. So, yun nga you have to recognize, you have to acknowledge ano yung trigger points mo, ano yung mga hindi nakaka-contribute sa sarili mong growth or sa contribute sa personal growth mo. Although it's easier said than done. Totoo. Kailangan mo lang talaga siguro kailangan mo ng mga support group na naintindihan na ito yung weakness mo, and then silang tutulong sa'yo para Hindi ka nabubudulin, no? Oo. Correct. Tutulungan ka nila para uninstall or whatever, kung ano man yung weakness na hindi sila magpa-post ng picture. Yes. Totoo. Alam nyo, ako, ito isa sa ginagawa ko nung nag-aaral ako dati. Yung reward system sa sarili ko. I'm not sure kung ginagawa nyo din yun. Pero dati, pagka halimbawa natapos yung quarter exam, pinipilit kong i-reward yung sarili ko kahit sa maliit lang na paraan. Halimbawa, manonood ako ng sine after, or basta kakain ako ng favorite ko na pagkain. Sana all, nung nag-aaral siya, may panood na siya ng sine. Grabe. Sana all talaga. Alam mo yung nag-aaral ako, yung makatapos lang ng exam, yes, makakauwi ng maaga. Yun na yun. Yung reward, makauwi ng maaga. Kasi, una-una, hindi ka makakapunta sa mall kasi wala kang pampanood ng sine. Iba. Pamasahe, yung pera mo, pamasahe lang. Saktong-sakto lang. Pagka yung, malaglag ng piso, hindi ka na makakauwi. True. Okay nyo. Hindi, ang point ko is, yung celebrating yung mga achievements or yung big or small man yan, maganda yan eh. Yung you celebrate yung ano man yung accomplishments mo regardless of their size. Yun yung point ko. Small wins. Big wins man yan. Kaya ngayon ako, bumabawi ako sa mga ganyang bagay. Pagka konting celebration, celebrate Iba agad. naman yung celebration mo, beshi. Walang pasok ngayon, tara mag-celebrate tayo. Talagang binawi ko siya ngayon. O kaya, bibili ko ng keyboard holiday. kasi gusto ko mag-celebrate. Ganyan. Bagong Samsung phone. Pakiride tayo sa credit card ni Ina kasi marami siyang credit limit. Yan.
Ganon. Sa amin naman sa office, natapos na natin tong araw na to. Tara, daan tayo sa whistle stop. Ganyan. Ganyan. Yan. Diba? Mga celebrating small wins. Important yun O isa pa yung helpful din, yung practice gratitude. Thank you. Saying thank you. Yes. To yourself, then saying Exactly. thank you to yourself. Oo. Ina, nakaya mo tong week na to. Yan. Good job. Appreciate mo yung sarili mo na you survived this week. Ganyan. Na hindi ka nag-walk out sa boss mo. Yung mga Hindi, basta diba, yung mga simpleng mga gratitude sa paligid natin, sa mga tao, mahalaga yun. Magandang pinapractice natin talaga yan. Kasi the more na nagiging mapagpasalamat ka, the more na nagiging mas appreciative ka sa mga kahit na maliliit na bagay. Na-appreciate mo. Yung umaraw lang saglit, iba umuulan, and then biglang umaraw, nagpapasalamat ka kagad. Sa weather, magandang weather. Yeah. Hindi yung sobrang negative mo na umulan lang ng konti, galit na galit ka na, ano ba yan, umuulan na naman. Ayaw mo nang lumabas kasi umuulan. Ayaw mo nang lumabas kasi umuulan. Ganong bagay. Okay, so, let's wrap up ang mga nabanggit nating practical tips. Andyan yung setting boundaries, learning to say no when necessary. Andyan yung self-care activities, me time, Mindful eating. Quality sleep. Okay. Regular exercise. Being grateful sana. to everything. Gawa natin yan. Gratitude, journaling, Celebrating yung mga small wins. tama. Diba? And digital detox, yan. Tsaka, connect with supportive relationship. Support group. Perfect. Okay, so bilang closing ng ating first... Closing na! Oo! Ano ba? Isang oras! Alam mo na isang oras? Apat na sessions to. Yes. Ay, ganun ba? Haba So, pa. bipili natin sila. Sige. Para abangan nila yung mga susunod nating episodes for this month. Pero what are your takeaways dito sa ating episode ng self-love and personal growth? Sa akin talaga, kailangan mong mahalin yung sarili mo. Kasi wala kang ibang makakasama hanggang pagtanda mo, hanggang mamatay ka, kundi yung sarili mo. So, you have to really love yourself. Oo. And loving yourself, parang sinasabi din yan na yung wala kang pinagsisisihan at the end of the day. Alam mo yun, yung ginawa mo yung sa tingin mo yung gusto mong gawin, nabili mo yung gusto mong bilhin, napuntahan mo yung mga gusto mong puntahan, nakain mo yung gusto mong kainin. At of course, in moderation and based din yun dun sa kung ano yung kaya mo. Hindi naman pwede yung gusto ko to, puutang ako or magnanakaw ako o kaya manloloko ako ng kaibigan, mga ganon. Papabingguhin ko sa pyramid scam, mga ganon. Tapos tatakbuhan ko, mga ganon, para lang ma-achieve mo yun, di ba? So, or gusto mong ma-promote, sisiraan mo yung katrabaho mo, or dahil gusto mong makakuha ng magandang test result, mag-cheat ka, gawa ang kodigo. So, syempre, hindi ganun. Hindi maganda yun. Sobrang yun yung extreme part ng loving yourself. OA diba? nun. Hindi na maganda yung effect na yun. Hindi siya, so, kumbaga, kailangan doon tayo sa balance. And, yun nga, wala kang second guessing na sana ginawa ko to, sana yung walang ganon. Walang pinagsisihan at the end of the day. Sa akin, yung wag kang mag-guilty na pina-prioritize mo yung sarili mo. Kasi, walang ibang magpa-prioritize yan kundi sarili mo lang eh. So, wag kang mag-guilty kapag inuuna mo yung sarili mo. Para, kapag ka healthy ka, kapag ka okay ka, mas marami kang maibibigay sa iba. Mas magiging present ka for other people. So, don't be guilty. Don't feel sorry kapag ka pina-prioritize mo yung sarili mo or you are setting boundaries sa mga tao or sa mga pagkakataon na hindi nakaka-contribute ng maayos para sa self-growth or sa personal growth mo. Totoo. How about our listeners? How about kayong mga colliders namin? What can you share dito sa aming episode ng self-love? Paano nyo ginagawa yung self-love sa sarili nyo? At what do you think yung malaking na i-contribute nito when entering a relationship? At yung mga medyo halimbawang nadidepress ka ngayon and kailangan mo na makausap pero wala kang makausap talaga, why don't you start as a podcast? Di ba? Yun yung maging outlet para ma-speak up your mind, di ba? O kaya,
mag-comment ka sa Facebook or sa Instagram page namin. Mag-usap huwag tayo. niyo lang kaming awayin. Mag-usap tayo. Hindi, mag-usap tayo. Usap lang. Kaya nga makipag-usap kayo sa amin. We are here to listen. Just share your stories. Mali nyo, basahin namin yan sa next episode namin. Then just connect with us, facebook.com/usapanglightpodcast, and we are also on Instagram @usapanglightpodcast. So once again, you follow us then sa YouTube kasi we also upload our audios there, and subscribe. Tapos follow din kayo sa Spotify namin. And please do rate us kasi merong feature sa Spotify where you will rate yung podcast. And yesterday ko lang na-notice, meron palang Q&A portion doon. Yes, oo. Yes, so, naglalagay ako ng questions per episode. Ay, ikaw pa naglagay na? Yes. Akala ko bagong feature na random. No, it's a feature na Ikaw magsiset. I took advantage. Yun. Parang gusto kong tanungin yung sarili ko doon minsan eh. Pwede. So yun, sumagot kayo, mag-share kayo ng thoughts. Si Mean, sumagot siya dun sa isang episode natin last year, nung recap. Sinare niya dun. Kasi parang wala yata tayong maisip na ginawa natin ng January. And sinabi niya na nag-record tayo sa Tagaytay ng episode that time. Buti pa siya naalala Buti niya. pa siya naalala niya. Shout out, Me. Thank you, Thanks, Me. Me. Maraming ampon. Ayun, yan yung mga loyalists natin, mga supporters natin. Maraming salamat. See you sa mga susunod na episode ng series na ito. Yes. Once again, See you later!